Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, napakaganda po nito dahil may mga lumalabas na balita na kung saan mga kababayan, ito daw po mga halusos ay tila kinarma na nga daw po dahil sa ginawa sa Tito Vic and Joey or sa TVJ mga kababayan. At dito po matatalakay din po natin at mapapag-usapan natin yung patungkol po kay Romeo Halusos Jr. na kung saan ay tila di umano nagmamakaawa daw po sa Supreme Court dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba napag-usapan natin bandang June katapusan ata yung nangyaring di umano nadayaan na kung saan may nakalaban etong si Romeo Jr. Halusos dun sa politics mga kababayan sa pagiging congressman. So ngayon mga kababayan yung nakalaban niya doon ay etong si congressman ngayon na si Congressman Uy na kung saan mga kababayan parang nagkaroon pa ata sila ng legal battle dito at ang nanalo sa huli or itinanghal na tunay na panalo ay walang iba kung hindi etong si Oy. So ngayon mga kababayan, ay tila nagmamakaawa na at nakikiusap di umano sa Supreme Court etong si Ramon, etong si Halusos mga kababayan, Halusos Jr. patungkol po dun sa pagbawi or pagbabaligtad ng naging desisyon po ng COMELEC at saka mga kababayan yung pagproklama dito kay Oy. So yan po yung pag-uusapan natin at tatalakayin po natin. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo o ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Ito mga kababayan bago tayo magsimula, disclaimer lamang po, lahat ng sasabihin ko po dito at tatalakayin natin dito ay base lamang po sa nakita, narinig, nabasa, napanood at base na rin po sa sarili ko pong opinion. Hindi po tayo gaanong bihasa pagdating sa mga ganitong usapin pero tatalakayin po natin ito sa abot ng aking makakaya. So ngayon mga kababayan, may lumabas na balita etong si Models of Manila na eto daw pong Tito Vic and Joey or etong TVJ mga kababayan ay binastos daw po ng isang pro-take na page mga kababayan. Hindi daw kayang habulin ng TV5 ang GMA. Nananaginip pata ng gising. Kasi sabi dito, sa vlog na inilabas ni Models of Manila TV, TVJ binastos ng isang pro-take na page. Hindi daw kayang habulin ng TV5 ang GMA. Ito ay kinikredit natin kay Models of Manila TV Kanya tong video, hindi po ito atin gagawan lamang po natin ng reaction video mga kababayan. So ito ay play na po natin. Wait lang. Nawala. Ito. Ratings nung Friday. So ito po yung latest na Newtam ratings nung Friday. Sa pang-apat na pagkakataon buong taon ay lumamang po ulit yung sa Tape It Bulaga with a rating of 4.2%. Okay, pumangalawa po yung sa EAT with 3. Malakas kasi talaga ang ulan. Dahil alam nyo naman kasi mga kababayan, ganito lang naman kasi yan. Ito, lagi ko yung pinapaliwanag sa inyo. Kasi kung titingnan naman natin, pagdating talaga sa pagtitingin ng rating, talagang lumalamang ang Tape Bulaga pagdating po sa Balance Luzon, pagdating sa Bisaya at saka sa Mindanao. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo po, lagi ko naman sinasabi sa inyo na wala pa tayong mga transmitter. Pagdating sa mga lugar na binanggit natin, wala pa tayong mga tower, wala pa tayong katulad nung sa GMA7 na kahit saang lugar pwede kang makapanood. Yun lamang po yung problema ng TV5 kaya nakakalamang etong GMA7. So mga kababayan, huwag kayong magtataka kung bakit minsan nakakalamang talaga etong Tape Bulaga. Kasi pagdating sa Bisaya, Balance Luzon at saka Mindanao, talagang napakalakas ng signal ng GMA7 mga kababayan. Pero pagdating sa online, durog yan. Maniwala kayo, pagpatuloy pa natin. 0.9 at doon sa Showtime with 2.9%. Okay? So, ayan, dalawang magkasunod doon po sa Tape It Bulaga. Pero confident ako na pagdating po sa Sabado, lalo na yung pagdating ni Ellen at Brad, sigurado ako malaki na naman yung magiging lamang dyan pagdating po sa ratings ng EAT. Okay? So, sana lang hindi tumagal yung pong paglabas ng ratings yung kahapon.
Kasi Saturday na episode po, sigurado ako mataas yung ratings niyan. And in fairness, dun sa mga pages na kampi sa tape, ay mababait naman po halos yung pong pag-post nila doon sa balita na yan. O except po, dito sa may favorite sa akin na si Solid Kapuso Forever. Pa nga naman. Lahat na lang hinihingitan. O, yung post ko sa SB19, o, tinatawanan. O, ito din yung sinabi niya. O, mahahabol raw ng TV5 ang GMA, sabi ng bonjing nyo. O dahil daw sa TVJ, kayang-kaya raw mahabol ng TV5 ang GMA. O, so, tinatawanan niyang ganyan. Sa akin lang, parang tawang-tawa siya. Parang, ewan ko, parang sobrang proud na proud siya na yung sa GMA, number 1 station, at mahirap abutin. Okay? Pero sa totoo lang, wala naman siyang na-contribute dyan sa pagiging number 1. Kasi nakalagay dito mga kababayan, basahin natin yung Solid Kapuso Forever. Sabi dito, hehe, bago nila mahabol ang GMA, kailangan pa ng 44 years. Ang tanong, may TVJ pa ba sa susunod na 44 years? Alam nyo, nakakaawa, no? Yung mga nagsasalita ng mga pages na masasabi nating Solid Kapuso Forever daw, yung mga pages na masasabi nating galamay ng mga kabila, mga kababayan, or sumusuporta dun sa kabila, alam nyo, hindi ba kayo kinikilabutan? Tinitira ninyo ang Tito Vic and Joey na isang dahilan, na isang malaking dahilan kung bakit mataas ang rating dati ng GMA, kung bakit ang GMA nakatayo pa yung network na yan hanggang ngayon. Di ba kayo kinikilabutan? Tito Vic and Joey ang isa sa bumuhat ng GMA para lumakas ang GMA. Sa loob, mga kababayan, ng ilang taon, ng ilang dekada, binuhat ng Tito Vic and Joey, ng TVJ, yung GMA network na yan. Nung mga panahong may prangkisa pa yung ABS-CBN, Tito Vic and Joey talaga yung isang pinapanood pagdating ng tanghaling tapat dyan sa GMA network. Kaya malakas yung network na yan. Tapos titirahin ninyo ang Tito Vic and Joey. Ba naman, ay maghulos dili kayo mga iha. Pagpatuloy pa natin. GMA. Baka nga mas may na-contribute pa ako kaysa sa kanya eh. Kasi before, nag-i-sponsor kami sa GMA. O before, nag-co-manage ako sa GMA. Baka nga mas may contribution pa ako kaysa dito kay Solid Kapuso Forever. Na parang proud na proud, happy na malaki yung lamang ng GMA as number 1 station sa bansa. Pero sa akin lang. At saka mga kababayan, may possible na mahabol sila ng TV5. Kung papalakasin ng TV5 ang kanilang mga network, kung papalakasin ng TV5 or pabibilisin ng TV5 ang pagpapagawa ng mga tower at saka ng mga transmitter, mga kababayan. Kasi kung titingnan natin, partida to hindi pa gaanong malakas ang TV5. Wala pa silang gaanong mga transmitter sa bandang Visayas at saka sa Mindanao at kahit dito sa Balance Luzon. Kung makikita ninyo mga kababayan, tatlong palabas or tatlong palabas ng TV5 ang number 1, ang umaabot ng number 1. Yung Batang Quiapo at saka yung isa hindi ko matandaan at saka itong E80. Minsan lang naman nakakapugak etong Tape Bulaga pagka malakas ang ulan kasi nga talo tayo pagdating sa transmitter. Pagdating sa mga tower, talo talaga tayo ng GMA. Aminin na natin 'yon. Pero pagdating sa puso ng sambayan ng Pilipino at sinusuportahan ng mga tao, talo natin yung mga yan. Malaki lang network ng mga yan, pero tayo yung mahal ng tao. Ang kailangan din nating tandaan, di ba? Na bago natin iyabang na wala kayo TV5, GMA number 1, ganyan-ganyan. Baka nakakalimutan natin kung hindi po nawala ng prangkisa yung ABS-CBN. Mahigpit pa rin po yung laban sa pagiging number 1 sa Pilipinas. Talaga pong nawalan lang ng prangkisa yung ABS o kaya po undisputed na number 1 yung GMA. Pero it is not something na dapat na parang ipinagyayabang o lalo na kung wala ka namang kontribusyon sa pagiging number 1, di ba? Kung ikaw ay siguro parang si Ma'am Suset na writer at malaki na contribution, pwede mong ipagmalaki yan. Pero kung taga-ano ka lang, taga-buska ka lang at extra kung wala ka namang kontribusyon, 'di ba? Sa akin, hindi siya yung bagay na pinagyayabang. Okay? Ako nga may contribute ako sa GMA . May contribute ako sa GMA. Kasi kung hindi ko pinapanood dati yung branded na Itbulaga, hindi naman lalakas yung GMA na yan.
Kung alam nyo kung walang Itbulaga, kung walang branded na Itbulaga, hindi malakas yung network na yan. Hindi, doon lang tayo sa tunay. Kasi mga kababayan, biruin nyo ha, dati may ABS-CBN. Ano yung sinasabi ng mga taga-ABS-CBN? Mahirap pataubin ang Itbulaga, ang branded na Itbulaga. Mahirap talagang talunin, mahirap sabayan, mahirap pataubin. Dahil legendary na nga mga kababayan. Kung yung kayang branded na Itbulaga ay wala sa GMA7, sa tingin nyo ba lalakas ng ganyan yan? Hindi! Hindi! Malabo!